Kaya naman silipin natin ang ating correspondent sa Washington, D.C. na kahit nasa matinding lamig ay nakaantabay din tulad ng marami sa inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Estados Unidos sa si Donald J. Trump. Alamin natin ang kaganapan doon ilang oras bago ang panunumpa. Narito si Rosel Feria. Maya-maya lamang magpapalit na ng administrasyon ang Estados Unidos. Matatapos na ang pamumuno ni Joe Biden at magsisimulang muli ang pagkapangulo ni Donald Trump. Sa kabisera ng bansa dito sa US Capitol, isasagawa ang inaugurasyon ni Trump at ang vice-presidente nitong si J.D. Vance. Mamayang alas 12 ng tanghali dito sa Washington, D.C., manunumpa na naman si Trump bilang presidente. Subalit malaking pagkakaiba ngayon kumpara sa kanyang unang inaugurasyon noong 2017. Tradisyonal na isinasagawa ang inaugurasyon ng US Presidents sa hagdan ng Capitol Building tulad ng unang nanumpa si Trump. Subalit sa araw na ito dahil sa napakalamig na temperatura sa rehiyon, napilitang ilipat ng organizers ang seremonya sa loob ng gusali. Ayon sa National Weather Service, nasa 22 degrees Fahrenheit o minus 6 degrees Celsius sa oras na magiging ika-47 presidente ng US si Trump. Ito ay pinakamalamig mula nang nanumpa sa ikalawang pagkakataon si Pangulong Ronald Reagan kung saan bumagsak ang temperatura sa minus 14 degrees Celsius. Ang panunumpa ni Trump ay gagawin sa Capitol Rotunda. Ayon sa Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, 600 na katao lamang ang maaaring umuko pa sa rotonda. Inihahanda ito palagi bilang alternatibo para sa inaugurasyon sakaling sumama ang panahon. Kasama sa limitadong dadalo upang saksihan ang seremonya sa rotonda ay sina outgoing President Joe Biden, dating mga Pangulong Barack Obama, George W. Bush at Bill Clinton. Kasama rin sa listahan ng mga panauhin at may reserbadong VIP seats sina Jeff Bezos ng Amazon, Mark Zuckerberg ng Facebook, Elon Musk ng Tesla at X at si Xu Chu ng TikTok. Samantala, maraming Americans na bumiyahe pa mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nalungkot dahil hindi nila masisilayan ang seremonya mula sa public viewing area sana ng National Mall. We were planning on being in the standing crowd next to the Capitol for the inauguration tomorrow. So yes, we're very disappointed that we're not going to be a part of that, but we understand based upon the weather issues that we're experiencing, not to mention the security concerns that everyone has. Ngunit may ilan namang naunawaan ng dahilan ng kanselasyon at humanap na lang ng positibong anggulo para sa pangyayari. I'd be more disappointed if something were to happen due to the cold or something were to happen due to a lot of violence that's been happening this election cycle. That would be a major disappointment. So I'm really just happy to be a part of it. There's going to be so many lovely people that are still going to be here and events along with that, I'd imagine. So no, my only disappointment would lie in the hypothetical if something were to happen in the cold. At para naman kay Chris Kenton na isang retiradong bombero mula pa sa California, kahit alam niyang kanselado ang outdoor events, sinili pa rin niya ang lugar. Well, I came here to D.C. to check out what was going on. I had tickets for the inauguration, but evidently it's been canceled on the West Steps here, so it's kind of sad. But I showed up anywhere because I wanted to see what's actually going on and what the people are doing. And it seems unusually quiet. Actually, it's 8 o'clock on a Sunday morning. It feels like a library. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng Kapitolyo. Mataas at bakal na mga bakod ang itinayo bilang deterrent o pananggalang sa mga negatibong elemento. Sa katunayan, may 27,000 law enforcement personnel ang gagamitin para sa araw na ito. Ayon sa post ni Trump sa Truth Social, may isasagawang live viewing ng inaugurasyon sa Capital One Arena na kayang mag-accommodate ng 20,000 katao. Sinabi rin ito na sa arena rin gaganapin ang iba pang events kaugnay ng selebrasyon tulad ng traditional presidential parade. Ilang oras mula ngayon haharap ang Estados Unidos sa panibagong yugto. Kasama nito ang mga katanungan tulad ng bubuti ba ang buhay ng mga mamamayan? Magkakasundo ba ang mga naglalabanan? Masosolusyonan ba ang mga suliraning ipinangakong pagagaangin o ito ba'y 4 na taong katulad din ng dati? Mula rito sa Washington, D.C., Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.